Alright, buyaka siya! Welcome back sa pinaka-bardagulan na podcast sa buong bayan at sa pinaka-bardagulan na podcast, itong pinaka-bardagulan na combo, RRM in the house. Kamusta naman kayo dyan, Senador Mark Gamboa? Sino ba mas mataas ngayon sa ratings? Ikaw or si Vic Rodriguez? Mark. Nung huli ako pa, yung isang lumabas. Ewan ko lang dun sa mga sa mga susunod. Ano ba yung Baka stock may market? billboard na siya sa EDSA. Ah, Baka matatalo na niya ako. Oo. Sir Ronald, Ronald Magkasama sila ni Llamas. Tatay Digong. Ayan. Sir Ronald Llamas, kamusta naman dyan? AKA 0.6 na naging 1%. Mukhang magandang labanan natin. Parang nag-aagawan kayo ng rating kayong dalawa lang Parang same lang yata ang consistency niyo. Nagtaka nga ako, ba't ako sinama ng SWS? Hindi naman ako nag-file. Di ba dapat yung sinasama diyan, yung nag-file. Hindi naman ako hindi naman ako nag-file Kaya nagulat ako doon sa SWS. May sa sobrang nagmamahal sa Ronald, naging ano ka na, stand-in ka na for disruptors. Kumbaga. Ikaw yung X factor. Lalo pinag-usapan lalo yung bottom half, di ba? Dahil sa'yo. So, it makes sense. So, good luck to our two friends. Okay, guys. Tagalog ba or English? Okay, simulan natin. Sir Ronald, ba't wala ka nung isang araw? Ano kami ni Mark, tingnan mo yung mga the moves na ginawa namin ni Mark. Talagang, tingnan mo. Buti na lang. Buti na lang, wala ako niya. Kundi, nasama pa ako sa inyong kahihiyan. No? Ayan na. Ito na. At ginalingan na namin. Mark, talagang may nagtanong kung si Harry Roque ba yan or siya. Like father, like son. Saan nyo ginawa yan? Saan nyo ginawa? Pagkuha ko ng sa kanila, pag-interview namin tatlo, sabi ko, wait lang, gawa tayo ng Sa isang. TV5. Oo, para buyaka siya. Sir Ronald Llamas, nag-lockdown daw ang Congress kanina. Ano ba nangyayari ngayon? Oh my, sinugod ng mga barbarians. Ano ba nangyari, Sir Ronald? Oo. Barbarians. Siyempre, bawal yun Bawal yun mag-i-stay ka overnight sa Kongreso. Kahit yung mga staff at saka mga kongresista, bawal yon unless merong pamorningan na session. Halimbawa sa budget. Or kung magkakaroon ng exception, kailangan hihingi ka ng permiso. Hihingi ka ng permiso dun sa House leadership, no, or sa Sergeant at Arms. So may mga rules yan May mga rules. Ikalawa, alam naman natin, maraming bodyguard si Vice President Sara Duterte. Di ba? So, yung mga bodyguards ba niya nandun sa labas ng Congress, nasa loob, no? Parang kanyan parang kudeta, parang mutiny. Kung isasama ni Vice President Sara yung kanyang mga security. Dahil sabi kasi ni Vice President Sara, may assassination attempt sa kanya si Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi naman yun pupunta ron ng walang bodyguard. So, maraming issues diyan, no? Maraming issues, no? At nakakatawa, napupunta naman pala siya sa Congress, ba't hindi na lang siya umattend ng hearing? Di tapos na lahat yung mga problema na yan. Nandun naman pala siya. Bakit hindi pa siya dumalo ng hearing? Simple lang naman yung mga tanong. Di ba? Nung isang araw nga, last Wednesday, nagka-problema pa dyan dahil ayaw aminin nung Chief of Staff kung nasaan yung mga pinapatawag na 5 yata na staff ni Sara. Ayaw nilang sabihin. Ang sabi lang nila, in various areas. In various areas daw. No? Parang si po yan, Sir Ronald. In various areas, yung pala nasa Greenland, nasa Iceland. Parang si Sir Ronald saan nung panahon ni Digong. Parang nasaan na si Ronald Llamas in various unknown and known areas. Parang si Kipolo, yung hindi siya nagpakita. Mark, nasa anong various areas si Tatay Harry ngayon? Ano mo ba? Hindi ko alam pero ang lumalabas kanina nung pag-stay doon ni Sara, ang sinasabi madalas sa social media sa mga nagko-comment sa akin, pare-pareho sila na sinasabi na kaya nandun si Sara para bantayan itong si Zuleika na hindi bumaliktad.
na hindi umamin. Si kumante. Baka daw kumanta, kaya binabantayan umaga, gabi. Hindi ko maintindihan bakit kailangan niya magstay overnight eh. Pwede naman siya mag-hotel, tapos balik siya ng umaga, then nandun sila uli. Patulugin naman nila yung ano, ba't kailangan doon siya magstay sa kwarto pa ni Pulong? Baka hindi naman siya komportable doon. Diba? Bakit hindi na lang siya bumalik sa umaga? Ba't kailangan magstay doon? Unless Mark, gusto niyang buong gabi manggulo o nakatingin gusto sa niyang kanya si bantayan. Sarah. Sir Ronald, makakatulog ka ba kung nakatingin si Sarah sa'yo ng buong gabi na kaganyan? Parang nightmare no? Parang nightmare yung kanyang chief of staff kasi, hindi lang niya BFF. BCF niya yun eh. Ano yung BCF? Very Ano yung close BCF? friend. Oh, Okay. alam mo Sir Ronald, puti wala tayo sa TV ngayon. Very close pala. Ano ba masama sa very close friend? Very close. No? So okay lang BCF. overnight kumbaga kung ganun. Oh. Pero political kasi yan eh, Big R. Political yan eh, calculated yan eh. Nilagay nila yung house sa dami if you do, dami if you don't situation. Di ba? Dahil yung house, hindi naman sila pwedeng kalad ka rin doon. Hindi naman sila pwedeng i-eject. Vice President yun eh. Di ba? Pinoprovoke nila eh. At the same time, pag pinabayaan nila nandun for the next 2 days, talo yung house. Ibig sabihin, wala pala silang magawa. No? Pahiring sila ng pahiring. Tapos eto, wala silang magawa. So, kanyan eh, medyo calculated. No? Nilalagay ni Sarah yung house, especially yung leadership ng house, In a bind. sa isang kanto na dami if you do, dami if you don't. No? Kaya yun yung kanyan. Parang hinahamon niya. O ano magagawa nyo? Tapos yung ikalawa, yung mensahe na poprotektahan ko ang aking mga tao. No, I will never abandon them, yung mga tao ko. At the same time, Except there's sa subliminal message na Except sa hearing, no? huwag kayong bumaliktad, di ko kayo iiwanan. Oo. Teka lang, so as of this moment, nandun pa rin siya kay Pulong. Hindi siya umaalis. Yes. So, Kahit walang kalad ka rin kaalisan daw doon. siya. Nag-press con siya, Mark eh. Nag-press con siya, no, medyo mahaba, pinapakinggan ko nga kanina. Ayun, Oo. sabi niya, kahit kalad ka rin ako. No? Ang may threat lang naman sa akin, si Speaker Martin Romualdez. Yun. Sir Ronald, parang yung press con niya kanina, para siyata kayo ng internet eh. Parang ano eh, yung Starlink na walang link, yung Star lang. Oo nga. Meron nga. din nag-comment kanina, Richard. Meron din nag-suggest. Bakit daw yung susunod na Quadcom, doon na lang gawin sa detention facility? Kasi nandun na si Sarah. Diba? Nandun si Sarah, nandun si Liga. Biglang dumating yung mga congressman, doon na sila mag-Quadcom. Oo, pwede. Pwede, wala na kawala. Pwede. Mark, may isang Pwede, diba? suggestion Doon na sila din. mag-hearing sa facility. May isang Parang suggestion nandun na si din, Sarah. Mark, na yung kanyang chief of staff, dali na lang sa Muntinlupa para titignan nila kung pupunta rin doon si Sarah. Oo nga. Kung sasamahan din, no? Ay, pwede nga, no? Mark, Kasi kung pwede ka magmamatigas, sumama, no? di ba? Mark, yung O kaya sa Pasay City Jail, dalhin sa Pasay Mark, City Pasay Jail. City Jail, Mark, no? yung suot mo pwede sa diretso sa Muntinlupa, di ba ganun yung Orange lang. Yellow to eh. Di ba to orange? alam ko, Gold, orange gold, lahat, gold, pero gold. may yellow din sa Manila or Muntinlupa. Alam ko may yellow. Yung parang mga tanot sa loob, sila yung naka-yellow. Sir, akala ko ito yung last night. Ito daw si Sarah. Yun daw ginagawa last night. Hindi pala. Hindi kagabi yan. Akala ko last night. Last night. So obviously, Sir Ronald, as you correctly said, talaga nagfe-flex ng muscle si Sarah ngayon. And as we speak, nagfe-flex din yung mga allies niya. So 5 senador sa pagkaalam natin at isa yata dyan yung isa sa mga top donors sa kanya nung last elections ay nagpo-push for expanded budget for her. Just as we try to track down kung sino si Mary Grace Piatos, kanina na-analyze po yung family roots, yung ancestral roots kung may Piatos sa buong kasaysayan ng Pilipinas.
Magellan pa lang, wala daw silang mahanap na piatos. So, baka daw sa Colombia, sa Valencia. Oh. Talaga wala daw. Si Mighty Magulang talaga, tinignan daw niya buong data system niya. Wala talagang Yung piatos. ano yata magulang niya si Jack tsaka si Jill. Jack and Jill. Nagpapatawa si Mark, Richard. Hindi. Nag-iisip nga ako Jack ng and ibang Jill Piatos, di ba? Tapos Sa minsan magulang nila niya, si ni Mary Grace. Tortillas, yun. Nickname nila Chippy Tortillas. ako Chippy ako, Oo. sorry Chippy ang paborito ko Oo. Tsaka si Basta ako yung ano yung kilala mo yung mister niya. Kilala mo yung mister ni Mary Grace. ano? Si Mr. Chips. Kainis. Nakakainis. Alam mo, pero Sir Mark, medyo pang radio AM ka na yata, hindi ka na pang podcast. Alam mo yung mga Pangkwan. Ganyan Richard ang kampanya ni Senator Mark. Oo, kailangan nagpapatawa ka ng Dapat konti. nagpapatawa, di ba? 6 AM pa lang, sobrang corny yung mga jokes. Nagigising ka sa inis. Ano tawag? Yung mga sa radyo, di ba, 6 AM, napakawalang kwenta yung mga sinisa. Tuloy nagigising ka, di ba, sa inis mo. So, thank you, Sir Mark Gamboa. Talaga may future ka talaga. Tagalog ba or English? Pwede ka na gumawa ng BTAG Media Foundation. Sir Ron, anong basa mo doon sa Senate? Yung flex nila dyan, yung mga 5 piatos. 5 senador na support nila. Well, alam mo naman ang mga senador, no? Re-electionist man o hindi, ang kanilang constituency kasi is nationwide. Ibig sabihin, kasama sa kanilang constituency Ang Mindanao. yung mga DDS, no? Kahit lumiliit na yung DDS, significant pa rin 'yon for them, no? Kaya yun naman ang ginagamit actively ng mga DDS. Halimbawa, alam ni Mark yan, sa social media nag-scale up sila. Hindi lang sa TikTok. Hindi lang sa TikTok. Ibig sabihin, merong nabuksan na yung gripo. Ibig sabihin yung gripo, merong lumalabas na grasya. Di ba? Di ba, Mark? Dami. Minomonitor ko no? Hindi lang grasya AI generated. Puro mga Martin Romualdez yung Kaya pang-pressure nila yan sa mga national at saka local politicians. Ingat kayo, in an election year, ay pwede kayong tamaan ng aming base. No? Ganun yung kanyang at ina-exaggerate nila yan through social media. Dahil sa surveys kasi bumababa sila dramatically. So kailangan nilang ma-preempt yun para hindi maging free fall. Dahil kung 2 survey pa, bumababa pa rin sila, ay magiging free fall yan. No? Kaya kinakabahan sila. Kaya si Abante ay umaatras na. Oo. Atras, Abante. Si Abante Atras, Abante. No? umaatras. Dahil sa Manila kasi, may significant number pa rin ng mga DDS. No? It may not be in the majority, but it's a significant block. No? Ito, Sir Ronaldo, meron yung isang site, AMP ang pangalan. Purong ginagawa nila mga AI generated ni Martin Romualdez. Yes. Sobrang mean. Ang sama nila talaga. Mark! Mapayag Oo, nako. ganun yung minamahal natin na speaker. Nako. Grabe yung mga... Pero kung naman, wala silang AKAP tsaka AX, bahala sila. No. Wala silang Kaya ayuda. si Abante umatras na kaya alam natin. Kaya nga hinarang ni Amy yung AKAP sa budget hearing sa Senate. Hinarang ni Amy with the support ng mga DDS na 3 ron. No? 40 billion yon. Ang sabi ni Speaker, ipaglalaban daw niya yon. No? Klase. Now, kaya medyo konektado rin yan sa usapin ng impeachment. They have to finish the budget. Lalo na yung mga away. Dahil they cannot have a reenacted budget in an election year. So they have to finish it this December. Kaya ayaw nilang isabay yung impeachment. Dahil kung isasabay nila, baka hindi matapos yung budget. Baka excuse lang nila yan, Sir Ronald, to say na ma-overload sila, agenda overload. Well, kung hindi election year, pwede mong sabihin na excuse. Pero election year Ibig sabihin, maraming mga congressmen at saka senator nag-insert sa budget na yan na magagamit nila for the campaign. No? Kaya
kung reenacted, Ay, wala kaming sinasabi sa Ronald. You speak strictly for yourself. yeah. Ganun naman talaga, no? Ganun naman talaga. Nainis na sila. Kahapon ka pa nainis sa Hindi, akin. ang tawag sila makinarya eh. Ganun naman talaga. Yan ang makinarya ng ano eh, kagabi kasi, incumbent eh. Mark, 5 kaming lalaki pinagsama-sama doon sa yung bago Nag-sausage namin party show na Safe House. na hindi ganun ka-safe. Yung 4 doon sa 5, puro mga alpha male. Ako lang ang delta male. No, kaya sila ng salita. Walang tumitigil, walang umaatras. Ako lang yung tahimik. Ako lang yung subdued. Kasi ikaw yung Elon Musk of the left. Sabi ko, No? Puro sila kuwan doon, alpha males, no? Ako, umiinom lang ako ng apple juice, no? Drinking my apple juice, no? now, pag-usapan naman natin, pabalik naman natin yung issue ng impeachment. So, Sir Ronald, so you're saying na medyo malabo na yung impeachment na yan. Mukhang hindi naman. Ang balak nila kasi, pagkatapos ng budget in a week's time, ay simulan na yung impeachment. Dahil yung impeachment naman sa kay Corona halimbawa, nangyari yun December 12. 12. So ibig sabihin hindi naman siya ubos na sa oras, no? Medyo lumiliit yung window pero may possibility pa. Tapos next January, doon isasalang yung sa Senate, no? Doon sasalang. Siguro mga 1 hanggang middle of February until magsimula yung So, official elections. campaign. So, Actually, overlap theoretically, kahit magsimula yung official campaign, pwede naman magtuloy yung impeachment, no? Dahil yung campaign naman ngayon, hindi na yung katulad dati na pumupunta ka physically sa mga sorties eh. 'Di ba? Pwede na ngayon very dominant na yung social media ngayon eh. right. Kaya hindi na ito yung lumang campaign sorties, no? Si Mark ang maglulumang campaign sorties. Oo. Talagang bawat barangay ikutan ko. Oo. Tapos gawa mo ng vlogs, no? Kalya survey across the Oo, country. oo. Kuya ka siya. Now, Sir Ronald, of course, finally itong ICC, despite very similar sa Philippines, no? Yung Israeli government tried to question yung jurisdiction ng ICC, that was struck down. And within hours, it became clear na tuloy na yung warrants of arrest sa top leaders of Israel and kung sino pang buhay dyan sa Hamas kasi pinatay na yung iba eh. So in light of that, nakita natin na talagang divided ang West, di ba? Italy, a number of EU countries said wala tayong magagawa. We are a member of ICC, we have to comply. Canada the same. Pero ang US, Republicans, my goodness, attack right and left sa ICC. Just as they were supporting ICC when it went against Putin. But it is what it is. But Sir Ronald, anong basa mo? Do you think this means if ISIS is willing to go against such powerful leaders and at the same time sobrang malabo na ma-arrest niya yung mga ganitong leaders, do you think that means good for Dutertes or that means actually bad for Dutertes? Na itong ICC na to ay, it keeps on grinding on and it will go after people like Duterte who is much a low-hanging fruit, much more of a low-hanging fruit compared to Netanyahu or Putin. It has nothing to do with the Duterte. baka hindi na factor in yun. Hindi sila na pag-usapan eh. Parang separate yun. Separate issue. At ito kasi mas mas global politics ito eh. Dahil ang daming namamatay na United Nations staffers dito sa Gaza, no? And even in Lebanon. Huwag niyong kalimutan, the ICC was a creation of the United Nations, no? Ikalawa, every day, napapanood mo yung mga casualties eh, na 70% are children, elderly. Yan yung directly na namatay sa gera, about 50,000. Yung indirectly is 3 times that. Yung starvation, yung sakit, karamdaman, yung mga hindi pa mahanap sa rubble, no? So it's much higher than the 50,000 na directly killed by the missiles, by the bullets, etc. At ito nakikita mo every day, 24/7. So ibig sabihin yung collective consciousness, yung moral compass ng mundo apektado dito. At in a way, kahit in a small way, nakaapekto ito sa election sa US, no? Dahil yung incumbent medyo tinamaan dito sa mga swing states like Michigan, no? Na merong significant Arab community, no? So
ganyan talaga yung makikita nating division mismo sa iba't ibang mga bansa, no? Even in Europe. Pero tignan mo, Italy, a conservative populist government, have to admit na they have to abide by their commitment to the ICC. No? Yan na yung pinaka-conservative dito And sa there was a court Europe. ruling also in Italy that said they will not recognize Jerusalem as the capital. Tel Aviv pa rin. Yes. Kasi Jerusalem dapat up to negotiation, East Jerusalem for Palestinians, West Jerusalem for a Jewish state, etc. So Germany ay medyo ipit kasi 'di ba, they have a special responsibility because andun nangyaring horrors of Holocaust among other things, or at least yung Nazi government na yan. But this is weird because 6 months ago, Scholz, right, together with Marcos, President Marcos, he was calling on President Marcos to respect the ICC. If ever ICC pushes forward. So now, if they suddenly say, oh, we don't want ICC when it doesn't rule in the direction we want, medyo ibang usapan na yan, di ba? So, medyo iba. But the Hungarian Prime Minister, Viktor Orban, is the only European leader I know who openly even welcomed Netanyahu to visit Hungary in clear defiance of the rest of the European Union. Interesting to watch how things are going to develop on that. Si Orban naman, outlier yan sa EU eh. Di ba? Outlier talaga yan. Paraya din siya eh. Oo, lagi siya kumukontra. Lalo na sa usapin ng gender rights, human rights, no, etc. So, it's not surprising. It's not surprising. Lalo na, in-elevate kasi ni Netanyahu sa anti-Semitism eh. Yung issue ng ICC, di ba? Ganun ka-direct eh. This is an anti-Semitic decision of the ICC. No? Parang sabi ng ICC, what? So, kasama din yung kabilang kampo, etc. But ikaw, Mark, anong basa mo dyan? You think, again, none of us have direct privileged information. All we can confirm is there are back and forth communications between Philippine government and ICC. But sa tingin mo, saan papunta ito? Itong issue ng ICC. At least online, what do you see? Ano bang mga reaction ng tao? Or parang maging busy na tong ICC na to? Walang kwenta kasi parang nakalimutan na o parang maski ako nga ayoko na pinag-uusapan kasi pag pinag-uusapan sabi wala naman nung July pa yan, nung September pa yan, magde-December na. So sa social media more hintayin na lang natin pag dumating. Pag wala yung mga kaso na lang dito. Marami namang nangyayari, may impeachment naman, may mga kaso naman, may mga quadcom naman. Pero yung ICC parang dahil hinintay buwan-buwan, walang dumating. Pero that's always pa rin. Kumbaga that's still lumabas na yung warrant na hinihintay. So maybe it could happen in the least. Kumbaga the moment we least expect it, doon biglang darating, doon biglang papasok yan tapos tatangayin na kaagad, papadala na kaagad sa Europe. So ganun ko na lang siya tinitignan. Pero yung Actually, kung anong buwan, hayaan, hintayin na lang natin. Actually, within the time frame pa rin tayo, yung 7 years. 7 years usually kasi yung mga kaso sa ICC from preliminary examination unless to trial. It's major war like Ukraine or Gaza. Yeah, maliban dito sa Gaza at saka sa Ukraine, no? Pero yung usual na kasuhan sa ICC, 7 years 'yan. No, 7 years 'yan, no? Ang tingin ko lang na delicate yung sinabi ni Secretary of Justice Remulla na iniimbestigahan nila yung violation sa international humanitarian law, which means crimes against humanity. Dahil kung yan ay ifo-formalize nila sa isang korte, yan yung gagamitin ng mga Duterte para sabihin na out na yung issue ng ICC. Dahil sa usapin ng complementarity, kung gumagana naman pala yung korte natin, kung may isasampang kaso, wag nang ituloy yung international warrant na yan na papasok na sa Pilipinas. Pwedeng gamitin ng mga Duterte yon. Ngayon, hindi necessarily legally binding yon. Dahil sasabihin naman kasi ng ICC, teka, hindi naman ibig sabihin na nagsampa kayo ng kaso, gumagana ang inyong korte. Dahil for 7 years, hindi naman gumana. Binigyan nga namin kayo ng 1 year na palugit noong 2021 to 2022, pero wala na yung nangyari. So pwedeng sabihin ng ICC, hindi, tuloy pa rin kami. Kahit sasampahan nyo ng kaso
ang mga Duterte dito sa korte sa Pilipinas na ang kaso ay crimes against humanity. Pero ang sinasabi ko lang, as a propaganda tool, magagamit yan ng mga Duterte. Kaya dapat maging more circumspect yung Secretary of Justice at saka yung Marcos government kung paano nila gagamitin yan. No? Well, Dahil sabi naman ni bago na yung Bersamin, if gobyerno, Interpol comes with warrants of arrest, they have to comply. That's it. yes. So, Pero babaliktaran na gagamitin naman kasi nila ng yan. kung magsasampa ng kaso ang DOJ ng crimes against humanity kay Digong, di sasabihin nila Digong, dito na lang. Di ba sabi nga niya dun sa Quadcom hearing, I would rather be arrested here, tried here, than in any court by foreigners, mga puti. Di ba? Ginanon niya. Kaya ingat sila Secretary Hindi naman Remulla. puti si Karen Khan. Baka mag-fall sila sa trap ng mga Duterte. Now, kamusta si Digong, Mark? May balita ka ba kay Digong? Magpakita ba siya? Kanina may, di ba si Panelo, kanina may nakita ko may TikTok siya kanina about the next Quadcom. Si Panelo is very active sa TikTok. Oo. At kumbaga, Kasi parang tatay sinabi mo, ni Sir Ronald nga, social missing media na, full blast sila. At hindi lang si Panelo, lahat ng kanilang senatorial. 'Di ba? Si Jimmy Bondoc, umihirit na sa Quadcom. So yung kanilang senatorial, yung mga talking heads nila, coming out again, full force. Ready na for battle para sa impeachment, sa ICC, sa Quadcom, yung mga kaso kay Digong. So naka-ready na. Naka-ready na yung Harry nga Tatay Harry Roque nga parang medyo umaano. Pero napalitan nitong si Sal at ang lakas ng nila. Nagkakaroon ng traction na yung social media nila. So, Harry should show himself na, no? Kasi baka mapag-iwanan na siya ni Panelo and the rest, no? Kawawa naman si Tatay Harry. Meron bang update sa Doon naman siya nakaano kay Sara. Doon naman siya naka... Ang laki ng endorsement, 36 million ba yung donation niya? Wow. Yaman human rights lawyer, 36 million. Ang laki-laki nung nakita kong donation. No, Sir Ronald? Marami ka bang kilala na human rights lawyer na tens of millions ang kaya nila yan lang sa mga campaign, Sir Ronald? Pag ex-human rights lawyer. Basta ex. Hindi X-Men ex-human rights lawyer. Pero maraming X-Men din na kaya nila. Na ex-human rights lawyer. Hindi naman ganun karami. Now, yung X-Men na ex-human rights lawyer. Sir Ronald, going to a completely unrelated issue, as in walang kinalaman whatsoever. Pogo. Walang kinalaman at all, I'm just making clear, no, Mark, just to say walang kinalaman. Walang kinalaman. Walang kinalaman whatsoever. Walang kinalaman kay Mr. Supranational. Walang kinalaman whatsoever. Ayun ang hindi ko alam. I rather let him speak for himself. Kawawa naman yung bata. Sir Ronald, si Senator Risa ay na-confirm niya kahapon na talagang totoo itong sinasabi natin all these years. May mga espiya talaga ng China na pumasok sa itong mga walang yang pogo na to. So, what's the next step? I won't be surprised, no? Pero yung mga, alam ko na mga master spy, mga journalist mga foreign correspondents. No? Ng mga Shanghai, mga ganyan-ganan. Yung mga spy na yan, mas iba yan. No? Mas mga kwan yan, James Bond type. Yung mga nandun, mga class A lang, mga asset lang, gano'n. Alice go level lang. Yes. That's good. Nakita mo ba yung latest survey? Yung 25-25 si Sara at saka si Raffy Tulfo. Tapos 9 si Lenny, 5 si Risa. 4-5 Risa. Si Robin Padilla 3. And, yes. Ito, Mark, 1% pa rin si Martin Romualdez. Consistent siya in fairness, 1%. Parang paras kayo sa Ronaldo, 1% parati yung 1%. Pero meron ako momentum meron ako momentum At saka meron ako Mr. 1% na tawag natin kay Martin Mr. 1%. Kamusta ang parang lahat ng surveys 1% talaga si Martin, no? Hindi, nung nakaraan 0.5. Hindi, 1% naman. Grabe ka naman. Siya 0.5 sa Okta. Competitive Sa Okta, ka talaga siya sa 0.5.
Porket Si 0.6 ka. Oo. Si Risa tumaas from 1%. Dati si Risa ang 1, Si Risa no? 2-3 pa nga siya dati, ngayon 5 Oo. papuntang 5. So, Depende rin kasi kung saan Aside survey. na si Risa. So, Mm. so ang ibig sabihin ba na itong pink na grupo could be the difference maker sa 2028 elections? Kung pagbabasihan yan, kung sakaling hindi na kunyari mabago yan, kung bukas yung election, so pink ang pwedeng mag-sway talaga. kasi Ano Lenny yung and Risa are 15% na together almost. Yes, at yung kay Lenny tsaka kay Risa, hindi naman pupunta sa iba yan eh. 'Di ba? Hindi naman pupunta sa iba yan eh. So pwede mong gamitin baseline yan para paano si Lenny noon nung nagsimula siya, below 6% eh. Nung 2-3% nag-file siya ng lang siya. candidacy, 'di ba? So eventually umangat siya. So pwede mong gawing baseline yan. Medyo respectable yan 14%. Kung magsasama sila kung isasama nila yung kanilang 9 at saka 5, medyo hindi yan maliit. Hindi yan maliit, no? Lalo na kumpara dun sa 2022 ni Lenny. Na ngayon, mas mahaba yung runway because you have more than 3 years. Noon, just a few months eh. No? Just a few months. Tsaka it gives you leverage during negotiations. Kasi base sa pagkaalam ko, Mark, I mean, I'm trying to be fair to all sides. When Lenny was trying to negotiate that unit team between Pacquiao and Isco, now we can debate about what exactly happened. Bumaba siya, no? One of the reasons daw hindi siniseryoso si Lenny is because ang baba ng rating niya. Parang sino ka ba? 'Di ba? Parang ganoon, 'di ba? So I think it's important that you have a high rating so that if ever you don't want to run, you are in a position to negotiate something. Maybe VP or, you know what I'm saying, to have a say, maybe some cabinet positions, ganun. So it gives you a runway also. It gives you a platform, a springboard to negotiate position. So yun yung naging problema ni Lenny dati na hindi siya sineseryoso ng any of the candidates kasi ang baba ng... No, may tanong ako. What needs to happen para itong 15% ng pink camp na meron ngayon, Lenny and Risa combined, could surpass itong kay Rafi or kay Sara? Does Sara need to drop out? Kailangan ba? They need a anong way moving forward? Well, positive negative yan eh. The positive side, they need a compelling brand. Dahil yung dalawang nauuna, yung Tide, it's a battle of brands eh. The Duterte and the Tulfo brand. No? Yung mga outliers, yung mabababa, medyo hindi malinaw yung branding. What they have is a platform. What they have is a cause. Hindi sapat yun eh. Kailangan ng brand. No? So yun yung isa. Ikalawa, kung si Sara ay may impeach, which means hindi na siya pwedeng tumakbo to any elective position, at si Duterte ay kunin ng ICC, no? Then that will change the landscape. The dynamic, that will change the landscape. At ikatlo, kung yung mga Marcoses will be a kingmaker. Ibig sabihin, hindi na sila magpapatakbo organically from their side. Magsusuporta na lang sila na somebody na winnable, no? Pwede so Martin will support na lang, ganon. Martin will... Sir Ron, I'll give you a third scenario, but before that, quickly, Mark, going to that, I don't think it's strictly like 15-14% because remember, maraming mga pink movement people ay nag-switch off lang sa politics dahil nawala ng pag-asa, diba? So you can imagine there's another 15-20% out there na pwede mo pa immobilize. So I think that 10-15% na nakita natin, ito lang yung parang base na medyo steady regardless, diba? Ito yung mga reliable core vote, diba? Ronald, I'll put it that this is the core vote of pink. But there's a lot of swayable and yung mga sumalin to na pwede mobilize. So yung mga nadismaya dun sa breakup ng unit team. Yung mga nadismaya. That's a potential swing voters, no? At yung ikatlo, yung possibility ng charter change. Yung charter change, no? Tingin ko itutulak pa rin yan after the midterms. Yun nga yung point ko, Sir Ronald. And Mark, I wanna also get your point on that kasi parati mo pinapa-shout out. Gusto ko lang din idadag, Richard. One last point lang. We will also see by next year, Lenny Robredo, the executive, as mayor of Naga. So, that's something fresh, that's something new. We could see her on a mayor role, executive role. So, similar to, di ba, what happened to Yorme, to Vico.
So Yeah. baka that could Naging add star also siya, to her Mayor. ano ko. So that's what I'm saying. That Mm. 40-15% is like the core support base. Pwede mag-escalate yan ng big time. And as Ronald said, if Sara doesn't run, there's no Duterte in this game. It's wildly open. Then anything is possible really from that on. But Sir Ronald, ang chismis nowadays, no? I mean, reading in between the tea leaves is, kahit yung iba consistent, parang ikaw 0.6, yung iba sabihin natin, hindi ko sinasabi si ano, pero 1% pa rin, baka charter change na lang daw yan para simplify the problem. So, Yes, yes. like, Ang problema lang Big R, dahil may mga senador ka, kalahati ng Senate ay mga bagong senador. Bakit sila papayag na i-abolish yung Senate? No, yun yung kanilang problema. After the midterm, you will have 12 new senators at yung natitirang 12 naman na senador, yung mga luma, ay marami dyan nagbabalak tumakbo as president. So, yun yung magiging problema ng Chacha. Malaki. Bubunggo Tapos siya. may bagong building pa sila. May bagong building pa kami. Bubunggo. Oh, Ang problema, ang depth ng Chacha kasi is always sa Senate. No? Yan yung problema nila. Hindi papayag yung Senate na voting together. At ang House naman, hindi papayag na voting separately. So it will be the same issue again and again na pumipigil sa charter change. and I don't think Marcos wants his legacy years to be about allegedly, sabotaging the EDSA regime and system and all of that. There's always that reputational hazard aspect. But tama rin si Mark, di ba? Papasok pa lang sila sa bagong building nila sa BGC, biglang, hey, ma-abolish na po kayo in 6 months. Hindi kami lalabas dito, di ba? Ang ganda ng building ng di ba? Oo, so, Kaya sorry. ako tumakbo eh. Gusto ko doon mag-opisina. Yun lang yun actually. Actually, Pero Mark, Gusto ko sabi ko, gusto ko rin mag-senador bigla eh. Mark, yung bago yung building, mukhang na-delay eh. Mukhang Hinihintay ma-delay si na Mark. naman ng several years eh. Hinintay tayo sa Yun lang. Ronald. Hinintay rin tayo. Baka umabot pa yun sa Ayaw 2028 eh. Ako, umabot pa sa amin ni Sir Ronald yan. Makahabol pa kami. Abot pa sa inyo. Basta katabing rooms natin doon sa 4th floor. Maganda yung view makita mo yung airport. Gusto ko yung 4th floor doon. Sir Ronald, basta sana yung materials na ginamit, hindi na panis yan after 1 year, di ba? Actually, yung nakausap ko na dating cabinet secretary at yung nakausap ko na isang major contractor, no? Binabanatan nila yung Senate building na hindi ito yung mga matataas na quality ng mga yung gamit. nakikita mo sa labas pa lang, medyo chippy pang yan. Oo. No offense. Inisa-isa nila eh. Ako, wala naman ako alam dyan. Inisa-isa nila, no, yung mga ginamit na mga materyales, hindi daw yun yung creme a la creme na mga materyales. No? Cream lang. Wala nang alag. Cream lang, wala nang alag cream. Now, Mark, nagka-cut na kasi internet ni Mark. Mark, ano bang latest sa Manila? Totoo ba, Mark? Kasi sinasabi nila Ronald kapon doon sa hindi ganun ka-safe house na discussion na yung bunker. Sabi nila, baka daw si Sanderford. Baka daw si yung ano pangalan nung isa yung tumatakbo na may Sanderford. yung isa, yung nag-marathon. CSV. Ayun, Sanderford akala ko. Ano daw, baka matalo yung manok mo, Cisco. Paano yan? Or baka social media. Malayo pa. Ang dami ko ding naririnig sa mga pag nasa labas ka ng Manila, yun ang impression na mabubuo. In fairness kasi, ang ganda nga ng social media. Ang ganda ng pagkalatag ng social media nila. May mga kotse, di ba? May mga Lamborghini, may mga tapos may mga Maserati, ganon. Tapos may galawang galawang basta doon siya sanay sa mga ganung cyber libel ka, pasabog. Mark, baka ma-cyber. Ganun sa mga ganung klaseng pasabog. 'Di ba? So, pero sa ground kasi iba eh. Kausap ko yung mga chairman, kausap ko sa ground, wala eh. I'm not even sure nga kung if he will be competitive sa distrito niya eh. Sampaloc, kahit doon na lang nga eh. Kahit sa Sampaloc na lang, I'm not sure kung he will be competitive there. Kung malalagpasan niya si Mayora doon, ano pa sa Tondo? Ano pa sa Santa Cruz? Ano pa sa District 5, sa mga Atienza? So, hindi ko talaga maramdaman on the ground eh. And he made this impression na parang ang daming perang pumapasok,
Pero hindi ko talaga. Kasi for example, pumunta ka sa Pasig, doon ramdam mo eh. Ramdam mo kaliwat kanan, ang dami eh. Ramdam mo eh. Sa Manila hindi eh. Pero he makes people believe na marami pero wala talaga eh. Hindi ko talaga makita, hindi ko maramdaman eh. And I don't know kung yung pinapakita niya sa social media will be enough to sway yung mga botante sa baba. Pero pag nalagpasan niya siguro si Mayora, then he could have this chance para maka one-on-one itong si Yorme. Pero si Mayora, hindi din naman tumitigil. 'Di ba? Nagpa-interview din nung isang araw. Basta tuloy-tuloy din. And of course, yung kanyang mga parang nga sinabi ni Sir Ronald, 'di ba? Yung machinery na magagamit ng incumbent for 2025 intact at nandoon. So sa ngayon, yun pa rin ang tinitignan ng kampo ni Yorme. Yung pa rin kay La Mayora kasi Mark, pero alam meron nila kung ano yung meron conspiracy theory na law daw yun, planted ni Moyorme daw yun para to weekend yung isa pang candidate. Parang ang weird naman ng conspiracy theory. Narinig mo ba yan? May hindi, ganun daw hindi. na parang planted yung isa para lang pahinain yung isa. Parang sabi ko, parang napaka-risky Hindi, ang move na tinitingnan yan. si Yorme. Hindi ko sure. Hindi ko sure kung anong ano. But I don't think naman SB would be the type of person na ganun. Siguro baka iniisip niya talaga may chance siya o kaya niya. Pero iba kasi pag sa local, iba talaga yung kasing sa mga bara-barangay na yan, yung sa mga nasa mga distrito na yan, yung relationship nila not only with the mayor but with the councilors, vice mayor, congressman, yung relasyon diyan that spans 30 years, 40 years. Ganun yung relasyon nila sa mga congressman, konsehal, ano nila eh. Na para Organic papasok ka na, bigla-bigla deep-rooted. without anything compelling na to make them change their mind. 'Di ba? So hindi ko talaga makita kung paano. Pero in fairness nga, I would give it to him pagdating sa social media. Maganda yung kanyang execution para mapansin. Tapos may mga meron siyang billboard pa, may mga marathon pa. Yun, di Hindi ba? na ako mag-comment. Talagang talagang Kilala mo ba si Sander? Kilala mo si Sander Ford yung ano? Sir Ronald, ikaw anong basa mo dito? Meron pa tayong kasaysayan na biglang outsiders na nanalo sa local races. I mean, I can only think of Vico Soto or something namang high profile na gano'n. Kasi 'di ba tama ka Ronald eh. Iba yung air wars, social media wars and ground wars sa national, iba yung local, 'di ba? Lalo pag Manila, yung mga ganitong syudad kung saan meron ka talagang incumbency candidate. Mark, kasi ito yung argument ng iba na baka daw may resentment ang tao, hindi lang dahil itong hidwaan ni Mayora at saka ni Isko. At saka yung idea na, si Isko tumakbo lang once, tapos iniwan kami kagad, tumakbong presidente. So, dito na kami dun sa isa na talagang completely out of this. Diba Ronald, yun ang parating argument na that's where Isko could actually lose the narrative and the moment. Well, meron kang Kakabagaw, meron kang Benji Magalong na hindi naging local official doon sa lugar nila. Tama. O nga pala, Mayor diba? Martin. So may mga ganun naman, no? Tingin ko there could be more na hindi masyadong kasing sikat nila Benji, nila Kakabagaw at saka nila Biko. No, may mga ganung klase. Hindi lang natin alam, Hindi nagmarka on the national level, no? Kaya tingin ko meron naman. Yeah. Yun Si nga Among Ed. Si Among Ed, no? Yeah. Pero ayun, Correct. si Padaka, Isabela. And itong Pampanga at saka Isabela, these are traditional conservative centers of power, di ba? Tapos from out of nowhere, may isa kang Among Ed. Of course, ibang usapin kung nag-deliver ba siya nung siya ay governor. Ganun din si Padaka. Pero when they won, they were outliers. No? They were outliers. So baka si Ang napansin ko, Richard, na na ito yung advantage ni Yorme. Kung meron siyang advantage going into these elections, kaya mataas yung initial survey niya. Yung performance ng pandemic eh. Kasi fresh pa rin yan sa utak ng mga maraming taga Manila eh. Kung paano siya performance niya during that time. Yung mga buwan-buwan na may mga food box, lahat ng bahay nabibigyan.
napapansin ko yun ang mas tumatatak doon sa tao. So I think yun ang advantage Oh, ni pati yung Isko. mga Plus mayayaman yung kong ano, kilala na Chinese, meron silang parating ano eh. Yung mga Chinoy friend ko food sa box. Manila. Marami Oo, silang lahat nakatanggap dilata, eh. katas ni Yorme, oh. Oo. Tapos ano, yung ang isang issue pa na I'm not Ito na, Mark. Mark! Kakakat ka na. Nakabahan na yata si Mark. Mark, nagkakat ka na. is hinihiling si Mayora, peace and order. Oo, yun. Hindi naman. Kasi alam naman natin, di ba, na Manila nung nag-deteriorate has been pugad ng mga lahat ng klaseng illegal nandyan sa Manila, sa iba't ibang areas dyan. So, Yeah, that yun ang I isang agree. Ang dami advantage, ko I narinig think. na ganyan. Kasi subok na pagdating dun sa issue ng peace and order. Senador Mark, bago kong balikan si Yun. Ron. So, yeah, Yun naman. the other trailblazer, tawagan natin. I think that's what SV wants to do, no? To be trailblazer like others. Is Senator Trillanes, no? In Caloocan. And then nung isang araw nag-post siya ng picture na nag-meet din sila ni Vico Soto. Ano bang alam mo dun sa meeting na yan? And how important it is for him to work with those established mayors and who have also a huge following and all of that. Do you think that could be helpful at all? Kasama ko. I was there. Oh, you were there, di ba? Oh, So, yun nga, definitely. I was pakikwento, there. what happened? Sumama ako doon sa Meeting nilang dalawa. nakasama ako doon sa meeting, narinig ko yung mga pinagkwentuhan nila. And then in fairness to Pero hindi mo sasabihin sa former amin. Senator Trillanes, ano yan? Narinig mo yung kwento nila, pero hindi He mo was he sasabihin was sa amin. open to sorry? Sige He lang. was open to kumaga he wanted to learn he wanted to learn as much as possible dun sa experience ni Vico in taking on the Eusebios. So, kinuwento ni Vico yung lahat ng ginawa niya, how he ran a very simple campaign. Pupunta sila sa isang lugar, aalisan ng kuryente, tapos wala silang malaking gastos for the stage. Minsan sa likod lang ng pickup. So, napaka-guerrilla style. Even during the main campaign period, Correct. guerrilla style pa rin. So they exchange notes. Tinignan ni Trillanes, nasaan na siya ngayon as compared kay Vico at that time nung tumatakbo siya. And ayun, aside from that, he also said sinabi na din niya yung mga problema sa Caloocan, yung corruption, how he was able to kumaga hindi lang doon sa election part, doon sa campaign part, maski kung sakaling manalo, he is also asking questions na how did you deal with ganitong corruption, yung mga malalalim na yung mga SOP, yung mga so it was nice to see Trillanes na of course 12 years nang naging senador pero ito is still asking someone younger na mas may experience sa kanya pagdating sa pagpapatakbo ng LGU. That was a very nice touch. At saka tignan mo yung itsura ni Trillanes, no? Parang, alam mo yung estudyante na stress sa magaling na professor. Yung parang, oh my God, ang hirap pala maging mayor. Nakita mo ba yung picture nila? Yung parang nakaganon parang nagtuturo ng calculus yung teacher niya. Tapos si Vico parang yung genius na, alam mo, yung mga mathematician. Ganito ang gagawin namin formula. Tapos si Trillanes nakaganon. Sir, ang hirap naman yan, sir. Ganon. Saan pinalabas yan? Saan pinalabas? Pinost niya sa niya, sa Twitter niya. No, pinost lang sa Facebook. Tsaka sa TikTok. Ay, TikTok. Yung sa videos of the meeting. Pero yung mga pinag-usapan, hindi na pinost. Hindi, kaya nga, Kinuwento na lang. dito ka, Mark, para maritas mo na joke. Para ikwento ko yung mga pinag-usapan nila na pwede kong ikwento. Pero basically yun naman, yung experience ni Vico sa pagtakbo, tapos nung nakaupo na siya, how he dealt with corruption, with yung mga loyal dun sa dating pamilya. So, productive nung kanilang pag-uusap. And maraming nakuha din. And talagang ganado itong si Sunny. Kasi sa mga surveys na lumalabas, may mga surveys halos pantay na. And napasipag. Halos araw-araw iikot. I think sa buong December, halos araw-araw susuyod, magpapakilala, iikot sa palengke, iikot sa barangay, house to house. So talagang I think he's enjoying
yun ang impression that I get, na he's enjoying yung Halika, bonding with local, halika. getting to know the yung bawat sulok-sulok ng Caloocan, and it's a new experience for him. Although matagal na siya sa politika, yung ganun kasuyod, ganun ka diretso sa tao at yung mga problema ng mga. And sinasabi nga niya sa interview mo, hindi namin masyadong ramdam yung national dun sa local Oh, eh. yung partisanship. Wala pa. Oh, walang partisanship masyado. Oo, wala Basics pang lang, lumalapit basics. sa amin na DDS na parang aawayin kami doon. Wala pang experience na kahit anong ganun. So hiwalay eh. Hiwalay yung awayan sa nasyonal doon sa local na mas malapit sa bituka, mas malapit doon sa nararamdaman ng mga tao. And di nga, ang sinasabi nga naman niya, yung sa Caloocan, medyo napag-iwanan na. If you would look at Valenzuela, kahit yung ginagawa ni Yorme sa Manila. So si Trillanes, he has the advantage of getting advice from two of the top Metro Manila mayors, kay Vico at kay Isko, na kapartido niya ngayon sa Action. And si Vico also is galing sa Action. So parang ano nga, in a sense, parang blue wave yung nangyayari with Sunny. Ang request ko lang sana sa mga pinks at sa mga opposition, um kailangan ni Mayor Fanny ng suporta kahit through social media. Yung mga trolls and yung mga kasi pinag-iinitan na din siya after nung sa Quadcom yung ginawa niya kay Digong. So siya yung target ngayon nung mga trolls nung DDS. So a little help on that front would go a long way doon sa ginagawang kampanya ngayon ni Trillanes sa Caloocan. And it's a major city na that could be very in 2028. Stronghold, That could be stronghold. very Yeah. strategic in 2028 kasi Beachhead, yeah. ilan ang population ng Caloocan? I think 2 million yata the last time I checked. So it's a 1.7. major city na yun. 1.7. So if you could have that, if that city could be under a mayor na kaalyado ni Risa Ontiveros, di ba? Na kakampi ng side na 'yan. So malaking bagay talaga. So yun lang naman yung observation ko doon. Sir Ronald, Kamusta si Egay Erice, Mark? Mabigat yung laban kay Mitch Kahayon, yung incumbent. After no split ni Egay tsaka ni Trillanes, walang animosity, walang galit, walang ano. Hindi na lang nagpapansinan, hindi na lang Pero kasi ah, may mga leaders, kumbaga nagkaka-intersect ng mga supporters eh. So wala na lang sinasabi on both sides. Kumbaga na lang, neutral na lang sila on both sides. Hindi na din naglaban ng congressman si Sani doon sa distrito nila. Pero ang problema kasi ni former Congressman Egay, itong si Mitch, syempre incumbent, and yung mga incumbent nga ngayon, medyo alaga talaga eh. And ang push nila is ma-re-elect lahat ng incumbent. Kaya medyo mabigat at medyo maraming bumababa ng mga ng mga suporta coming from the national government. So yun ang medyo delikado for medyo Congressman Egay. correct. Medyo challenging yan. Sir Rod, what do you think about what Trillanes doing? Do you think he's ticking all the boxes? He could be an example of this national to local transition against all odds? Kasi mahirap din talaga yung position ni Senator Trillanes. Dami na nabangga eh. But dami rin kakamping galit sa kanya the other month. Muntik pa ako nadamay, charot. Sir Ronald, ikaw nga may kasalanan eh. Tingin ko uphill yung laban niya. Pero hindi naman ibig sabihin na uphill ay wala siyang chance, no? Sabi nga niya kahapon ay very inspired siya dahil sa kanyang mga sorties, no? Ay hindi niya nakikita yung mga dynamic, sabi nga ni Mark kanina, sa national na nagiging negative sa local, no? At yung sinasabi nila na baka maapektuhan siya nung pagiging anti-Duterte niya, hindi niya nakikita. Dahil nakikita niya sa baba ay sumisigaw pa yung mga tao against Duterte. No? At siguro mas magiging dynamic dyan, pareho silang Marcos Yung yung incumbent na kalaban niya at saka siya ay parehas malapit sa Marcos government. So hindi ko alam kung ano yung magiging conduct dyan
Hindi naman Nung, malapit, Sir Ronald. May oo. isang factor pa dyan, Richard. Non-aggression pact. Bukod sa kampi naman sila pareho kay Marcos, ang isang factor dyan is kung sino yung posible nilang suportahan sa 2028. Yun ang medyo ano pa eh. That would also play a role near election time eh. Kasi yun nga, yung mga malapitan, although na kay Marcos ngayon, medyo malapit din sa mga Duterte. Hindi lang medyo, malapit din sa mga Duterte. So si Trillanes, syempre alam din natin. So medyo factor din Baka yung mas yun, down the 2028 road, how will sinong maasahan mo? Correct. Sino Ano bang, Oo, maasahan mo? kasama ano din bang sa partido strategy ng mga malapitan, Mark? Anong partido Ano nila yun? ngayon? Anong partido ng mga malapitan ngayon? Hati-hati eh. Ha? Hati-hati. Hindi, Sino hindi. ba yung Yung mayor. kalapitan Yung ng mayor. malapitan? Yung incumbent. Yung kalaban ni Teka Trillanes. lang. Anong partido niya? Hindi ko pala kabisado. Paano kanyan eh? Magpe-play yan. Halimbawa, kung Partido Federal siya or siya ay lakas sa NUCD, no? Partido Federal, sila Sandro yan. No? At ang lakas kay speaker yan. So depende ano bang partido nila. Marami kasi sa Hindi ko mga kabisado local yung Partido Federal eh. Kasi hati-hati yung partido nila eh. Mas tinitignan ko kung sino yung posible nilang suportahan sa 2028 eh. Kung babasahin ko kung paano ko sila kakilala ngayon, pakiramdam ko magsasara sila eh. Yun yung ano. Ngayon okay sila kay presidente, but I don't think I yung think support 2028 kasi, sila yung unang lalapitan ni Sara eh. yeah, Sila pero yung unang support kasi mga ng Malacanang, babaliktad. yung support kasi ng Malacanang hindi pa ipa-factor in yan eh. Halimbawa, kung sila ay lakas, bubuhusan sila ng lakas. Kung sila ay Partido Federal, bubuhusan sila ng Partido Federal, no? Kaya tinatanong ko nasaan ba yung But malapitan. definitely yung tatlong congressman nila si Oka, si Mitch, tsaka yung si Asisio na kampi lahat sa incumbent ay okay with speaker. So definitely may suporta sila coming from Congress para ma-re-elect sila na magagamit din nila to support yung kanilang mayor. Karamihan kasi ng congressman nasa lakas eh. Karamihan ng mayor at saka governor nasa Partido Federal. So, yun yung they can have the best of both worlds, no? At syempre, hindi sila kokontrahin publicly ng Partido Federal at saka ng lakas, no? Kaya ano ba 'yan? Magiging zona libre ba 'yan, yung Caloocan? Magiging zona libre ba 'yan o officially Hindi ako pwedeng magsalita sa Ronald eh. Officially itataas yung kamay nila ng administrasyon? Hindi ko pa, yan yung isa sa mga bagay na na abangan na lang Mark, natin next year. mag-aaral ka na mabuti next time. Magtatanong si Professor Ronald. Hindi ko pwedeng Hindi, napapahirapan mo naman, Ronald eh. Oo, ano na lang natin next year para Senador yan. hindi Hindi na siya spokesman ng LGU. Pasensya na, Senador, dito sa pasaway namin kasama ay nag-quiz ka talaga ng... Pero ikot ako dyan sa Caloocan next week. Hindi pala mangangampanya, magpapakilala na ako dyan sa Caloocan. Iikot na din ako sa mga barangay ng Caloocan next week. So, yun. Now to the last part, just in case you forgot, our president is Ferdinand Marcos Jr. We barely discussed him 1 hour into this conversation. Salamat kay Sir Ronald sa mga binuking mo na malapit kay BBM. The other day, BBM visiting Catanduanes, isa sa mga probinsya na natamaan ng back-to-back na super typhoon. Grabe talaga. From Christine to Pepito, Peping. Lahat na yan, di ba? At while he was in Catanduanes, he confirmed na nag-usap na sila ni Donald Trump, greatest president. At sabi na ni Donald Trump, how's Imelda? Wonderful woman. Great woman. Sir Ronald, anong basa mo dito sa So, iyakan na ba ang mga DDS? Kasi 'di ba the great Duterte delusion was that Trump will come to Tatay Digong's rescue and dump PBM and Biden for life. Anong basa mo dyan, Sir Ronald? Well, How definitely. Imelda? Definitely it burst their bubbles, no? Dahil nung presidente sila, Pati sila bongo, 'di ba? Bato yung din sinasabi. Nagkaroon kasi sila ng kantahan sa karaoke, My Way. So akala nila ay yung ganong klaseng pagtrato sa kanila ni Trump ay will last forever, no? Parang hindi nila kilala si Trump, no? Ikalawa, yung posibleng maging Secretary of State ni Trump, si Rubio, ay supportive
dun sa ginagawa ng US dito sa Pilipinas, sa West Philippine Sea at saka sa South China Sea. Which means na hindi nila tutulungan yung mga pro-China, yung mga politicians, political leaders sa Pilipinas na clearly pro-China. At they will continue supporting the Marcos government, no? So yun yung malinaw dito sa mga nag-unfold na appointments at dun sa history ng relasyon ni Trump sa mga Marcoses. At ikatlo, duda ako kung magbabago yung mga policies, yung foreign policy dito. Baka nga, nakikita ko nga, baka mag-scale up pa in terms of engagement against China yung US dito sa region, no? Mark, ano bang narinig mo dyan? 300,000 daw na Pilipino daw na TNT sa US? I didn't know it was that large. I thought like tens of Oo thousands. nga, ang dami nga eh. It's It's So, larger. ayun. Ginusto natin larger. yan, pero sige. It's not 340, it's a million. Yun nga, yun lang yung accounted. Ang Obviously, totoong number mahirap nasa mag-account. milyon. Yeah. Yeah. Yan, ginusto natin yan. So, ayun. Hindi natin Welcome kilala, home. wala nga tayong binoto. Pero, Mark, ang daming pro-Trump sa Philippines na excited. Trump. Sabi ko, Trump kayo ng Trump. Di ba, lalo tayong mangyayari dyan. Alam mo yung movie na Django, yung si Samuel Jackson, yung talagang patay na patay siya kay Leonardo DiCaprio. Alam mo yung Ronald, yung character. Oo. Django Unchained. Yeah, like, yung si Samuel Saan, Jackson, Richard, yung love na love niya si DiCaprio. Minsan parang, bakit natin gusto yung mga tao na kakawain lang yung mga kamag-anak natin dyan, di ba? Well, marami kasi mga Pilipino na mas conservative pa sa mga Republicans eh. 'Di ba? Sa issue ng religion, More than sa issue ng religion, no, abortion, divorce, sa issue ng anti-immigration. Maraming mga Pilipino, ang sa tingin religion nila, na lang. lalo na yung mga older generation, ang tingin nila ay they work hard para maging American citizen. At itong mga bagong salta na mga TNT, na mga fresh off the boat. undocumented, Mga FOB. ay dapat naman talagang Ating yan. Dapat naman talagang i-deport yan. Lalo na yung mga nakikita nila mga Hispanics at saka mga Africans, no? Kaya sa akin, sorry. Yeah, kaya ako naman yun hindi bago, no? At panghuli ay ang tingin ko si Trump ay magpapakita siya na yung kanyang campaign promise ay ginagawa niya, pero tingin ko ay he will definitely fall short of his campaign promise. Ang kanyang uunahing i-deport ay mga may kaso na mga migrants na Haiti, undocumented, no? El Salvador, Ikalawa, Africa. yung mga nag-file for asylum, no? At ikatlo, medyo selective. Dahil yung mga farm workers nila, hindi nila matatanggal yon, and most of those are undocumented, no? Are illegal. Kung tatanggalin nila yon, walang aani ng kanilang mga prutas. Walang aani ng kanilang mga gulay. Dahil most of those are illegal migrants, no? Wala namang mga puti, wala namang mga green card holder ang magtatrabaho sa init ng araw doon sa mga farms. Yung kukuha ng kanilang mga basura, yung maglilinis ng mga imburnal, most of those are illegal or mga undocumented. Kaya kung yun ay tatanggalin nila, sinong puti ang maglilinis ng mga imburnal nila, no? Etc. So, marami ring mga nurses na undocumented, no? Kaya yun, delikado. I doubt kung isasagad ni Trump yan. Katulad ng sinasabi niya na gagamitin niya ang US military, gagamitin niya ang National Guard para sa mass deportation. Ikaw, Mark, you were about to say something dito sa issue ng deportation and all. Kasi in terms of foreign policy, wala talagang aasahan yung mga DDS. Talagang wala yung mga sinasabi nila na they're out of line for thinking that. Pero in terms of strategy, I think doon sila excited eh. Kasi kung maaalala natin,
2016, halos pareho lang naman ng style na ginawa ni Trump tsaka ni Digong sa social media and all. That style of populism, parang feeling ng mga DDS is in fashion again dun sa panalo ni Trump. And that's a wake-up call din para sa mga kababayan natin na ayaw nang makabalik sa pwesto yung mga Duterte, na mas na tignan kung saan nagkamali yung Democrats. Hindi nila pinapakinggan yung ordinaryong tao, mas concerned sila sa culture wars, o mas concerned sila sa ganito, mas concerned sila siraan si Trump, kesa pokusan yung talagang problema nung araw-araw na mga Amerikano. And yan, that's a wake-up call din dito Wait, sa Mark, atin. that's a very important point because I forgot to mention it. Sir Ronald was saying baka magka-January 6 na rin tayo dito. Sir Ronald, di ba sabi mo kanina baka magka-January 6 din tayo? Baka They will attempt there will be a that, people no? power against... Dahil ang problema kasi ng mga Duterte, Mark, tsaka Richard, hindi na pwedeng tumakbo si Digong eh. Di ba? Hindi na siya pwedeng tumakbo eh. At nakita naman yung difference between Sara and Digong dun sa Senate hearing tsaka sa Quadcom. Yung wit, yung bardagulan Malayo. ni Digong at yung kanyang humor, no, ay hindi kaya ni Sara. 'Di ba? Hindi kaya ni Sara. At the more na expose si Sara, ay nagbubaba siya sa ratings, no? Kung si Digong 'yan, halimbawa, kung si Digong makakatakbo pa uli sa 2028, that will be a different scenario. No, that will be a different scenario. Pero hindi na siya makakatakbo eh. Hindi pwede, Kaya di ba? ang focus nila ngayon ay si Sara, no? Alam ko hindi na pwede tumakbo si Digong, di ba? Even constitutionally. One time Hindi na nga. Hindi na pwede, di ba? Unlike in the Hindi na US nga. na pwede magkano. Kaya nga sabi ko, kung sa system natin, katulad sa US, na pwede pa siyang tumakbo, then that will be very, very dangerous. No? That will really change the landscape. Pero dahil hindi na siya pwede, they are stuck with Sara. They are stuck with Sara. Sa bagay, Nawala yung wit. Nawala yung wit. Wala yung political sense ni Digong. Di ba? Digong can get away with a lot of things eh. Si Sara medyo hirap eh. Halika. Sir Ronald, halika. No, I mean, last point, actually, we had January 6 before January 6, di ba? EDSA 3 ni ERAP, di ba? Halos umakyat pa sila sa Malacanang and all, di ba, Sir Ronald? Do you think that's viable here in Manila, that the Dutertes with some of their supporters pull off more successfully what ERAP pulled off to scare BBM or something like that? It has less to do with Duterte supporters. Eh. It has more to do with those who are anti-Marcos. No? At whether that will happen is another thing. Ang sinasabi ko lang, there are forces who are planning it. There are forces who are planning it who are not necessarily pro-Duterte. No? Who may combination ng mas anti-Marcos. Whether they can do it, I'm not too sure. No, I'm not too sure. Dahil gagawin kasi yan to trigger a mutiny. Kumbaga, it is in service of a mutiny. You have people in the streets, you use that as a trigger to create a mutiny. Without a mutiny, nothing will happen. Ang problema doon sa mutiny, ang problema doon sa target nila ng mga sundalo, they won't support a pro-China alternative. They won't support a pro-China political project. So yun naman yung problema nila. Kaya I doubt if it will succeed even if meron mga nagpaplano. Ang sinasabi ko lang ay may mga nagpaplano. At on that Marites note, thank you very much to our Mr. 0.6%. Malapit na mag Martin level. 1% na, Sir Ronald? 1% ka na ngayon? Sa SWS, which is weird dahil hindi naman ako kandidato, hindi naman ako nag-file. Bakit ako sinasama? Troll ka pala ng SWS. And of course, our legitimate senatorial candidate. Sorry, Sir Ronald, di ko sinasabi ni ka legit. But our legitimate senator candidate excited na mag-BGC building, Senator Mark Gamboa. Senator Mark Gamboa, paano pwede tumulang mga tao sa'yo aside from buying yellow shirts like you? Wala, social media. Hanapin lang, Senator Mark Gamboa.
And ang huling panawagan ko lang, Richard, like I said, yung Mindanao Railway, baka naman po pwedeng mabigyan ng budget para maramdaman ng mga taga Mindanao naman na importante sila at kasama sila dun sa pagunlad ng bansa. Konting dagdag budget lang Oo, para masimulan konting naman yung project. O kaya Ang Yung next problema Mindanao kasi Railway. dyan sa Mindanao Rail, Mark, ang nagpromisa dyan was China. Kasama yan doon sa $24 billion na commitment ng China na hindi pumasok. No, medyo Hindi malaki pumasok. yan, no? Medyo. Hmm. Yun yung pa. Kaya Hindi, sa akin naman, kahit masimulan lang habang naghahanap ng mapakita lang sa tao na makalagay lang ng release dyan. Maramdaman pero lang ng hindi tao na ganun, umaandar yung proyekto. hindi kasi ganun ang big ticket projects eh. No, hindi pwede Mark, isang hindi. release lang eh. Kailangan medyo kompleto yan eh. No, dapat medyo Yeah. kompleto. Dapat si Donald Trump, huge projects. Millions and millions. Yan ang kailangan natin. Pero sabi nga ni Mark, performative daw. Maglagay lang tayo ng konting post. Alam mo, Mark, pag mo naman bookingin yung Yung pwede yung performative. trolley. Lagyan mo ng trolley, di ba? May release dyan, may Ano yung trolley. Di penguin? pwede yung trolley muna. Yung penguin underground trolley sa Di ba sa release natin, may trolley na umaandar, ginaganon-ganon? O, yun muna. Sampalok na Habang yan. wala pang funded. Sampalok na yan. Basta Home meron. along the Riles. Ginawa mo na Home along the Riles. Kulang na lang. May dolphin na rin sila dyan. Thank you so much, aking mga minamahal na kasama RRM. Hopefully next week back to studio naman tayo. Mga kasama natin. And hopefully we'll have other interesting people including si Ellie, sabi ko Ellie Soriano. Ellie San Fernando. Yan, TikToker ng bayan. Sige Sir Ronald, Mark, have a good night and talk to you soon. Good Mabuhay. night.